Tama. Kasama na si Bato de la Rosa, si Oo. Torion. Kasi sabi nila, mga kababayan, ay mahihirapan na daw at hindi na kayang magpadala ng Pilipinas, mga ka-GPnatic, sa ICC. Sabi nila, si Duterte ang kauna at huli na may papadala raw sa ICC. Subalit natapwat, mismong Supreme Court ang nagsalita. Sila mismo, mga kababayan, ang tumuligsa doon sa mga pahayag ng mga DDS. Okay? Dahil nga nung una, nag-TRO kaagad sila, di ba? Temporary Restraining Order. Pero hindi po sila pinagbigyan, mga kababayan. Ibig lang sabihin nun, hindi na masyadong namamayagpag ang mga Duterte. In fact, dapat ang salita dyan, hindi na talaga namamayagpak. Hindi na nagahari ang mga Duterte ngayon. Dahil dun sa rally pa lang, makikita nyo eh. Kaya nga si Boy Lighter nagagalit eh. Diba? Walang nangyari sa mga rally-rally nila. effective November 10, yung rules on extradition proceedings ng Korte Suprema ay magagamit na ni Bato. Okay. Ibig sabihin, kapag lumabas yung ICC arrest warrant para kay Bato, mauobliga na ang gobyerno na isailalim si Bato sa extradition proceeding. Hindi na pwede yung surrender. Yung kasing kay Duterte, hindi extradition, surrender. Yun. Ginamit doon yung Section 17 ng Republic Act 9581. Pero, kapag extradition ang ginamit, mayroon ng linabas na rules ang Korte Suprema. Yung rules on extradition proceedings. Nitong ano lang yan, nag-take effect lang yan November 10. Eh, ang problema, mga kababayan, parang ito ay applicable lang ata kay Kibuloy eh. Kay Kibuloy lang to eh. Di ba? Mga kababayan, kasi ito ay usapan between state ng estado. Okay? Eh, unang-una, ang ICC naman, mga kababayan, tayo nga eh, sabi nga nila dahil wala ng jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas, 'di ba? Mga kababayan, dito 'yan eh, minsan kasi nagkakalituhan dito eh. Tayo, simula nung umalis tayo sa ICC, wala nang jurisdiction doon sa part na simula nung umalis tayo. Pero nung yung part na, mga kababayan, tayo ay member pa, meron tayong obligasyon doon. Malinaw, mga kababayan, kasi yung iba nalilito dyan eh. Kala ko ba wala ng jurisdiction? Kala ko ba tapos na ang lahat? Tama, tapos na ang lahat. Simula nung tayo ay kumalas sa kanila. Pero, when the time na tayo po ay partner, member ng Rome Statute, mga kababayan, may obligasyon pa ang Pilipinas. Ngayon, sa usapan ng extradition, mga kababayan, dahil nagbigay ng ruling, akala ng mga DDS ay ligtas na si Bato. Di ba? Akala nila ligtas na si Bato. Hindi nyo mapapakulong si Bato, sabi ng mga DDS. Akala nyo nakaisa kayo. Una, tuloy na si Duterte. Si Tatay Digong na pinadala nyo sa ICC. Nagulat na lang. Eto ngayon, nagulantang siguro ang mga DDS bigla. So tuwang-tuwa ngayon yung mga DDS, sila Bato, sila Torion. Ayan, hindi na pwedeng isurrender si Bato. Kailangan nang sundin yung rules na yan ng Korte Suprema. Sabi niya dito, wait. Sir GP, akala ko ba willing si Bato na samahan si Tatay Mau Digong nila? Bakit nagtatago na siya? Alam niyo naman, mga kababayan, sabi nga ni Percy Lapid, 'di ba? Sa mga DDS, particularly itong mga Duterte at ang kanilang mga allies, lagi niyong babaliktarin yung kanilang mga sinasabi. Kasi lahat ng kanilang mga sinasabi, puro kabaliktaran yon. Di ba nung una nga sabi, mga kababayan, tawag dito, nag-meeting ang PDP laban, protektahan daw si Marcos. Sabi ni Percy Lapid bago siya mamatay, huwag kang maniwala dyan, Pangulo, baliktarin mo lahat ng sinasabi ng PDP dahil ang lahat ng kanilang mga sinasabi, wala pong katotohanan. Lahat yan ay kabaliktaran. Ano lang yan, mga kababayan, yung sinasabi na sasamahan? Na, sabi niya, Mr. Trillanes! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak! Nasaan ang ICC mo? Gusto mo sumama ka pa?
Make my D! Oh. Di ba? Mga kababayan, wala yun. Ano lang yun eh, bluff lang ng mga DDS yun. Sa totoo lang, kunwari matapang. Ang totoo, bahag na bahag ang kanilang mga buntot. Pati yung kanilang mga bayag nagsiurong na. Yun ang katotohanan yan. Bakit kanyo? Ito na ang katotohanan eh. Oh, mga kababayan, pero siguro hindi mangyayari yan na mawawala si Bato kung si Escudero pa rin ang nakaupo bilang Senate President. Poprotektahan siya niyan. Pero dahil iba na ang nakaupo na Senate President, hindi na nagpakita at naniniwala ako kay Bato. Na GP, naniniwala ako tama na nagtago siya. Bakit? Mga kababayan, bakit tama na nagtago siya? Hindi, ganito. Kasi mga kababayan, naniniwala ako na tama siya na meron na talaga na warrant of arrest sa kanya. Yung sinasabi ni Remulla na yung kopya pa lang sa kanya pero hindi pa po yun yung original. Mga kababayan, naniniwala ako na meron na. Kasi ang trabaho ng ICC ay talagang sorpresa. Diba hindi nila sasabihin, mga kababayan, na meron na. Kagaya po ng ginawa kay Digong Duterte. Very confidential. Okay? So, parang bubulagay na lang itong si Bato de la Rosa. Kaya kita nyo, nagtatago. Hindi na nagpakita. Si Subiri nga, pinagtatawanan siya. Nandyan ba siya? Nandyan ba si Senator Bato? Oh. Actually, kahit si Ombudsman Boyeng Remulla sa isang panahon, sinabi niya rin yon. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ganun din. Sabi nila, mayroon na kasing rules ang Korte Suprema. So, may iba na ngayon. Hindi na pwedeng isurrender lang. Hindi. Naglabas ngayon ang Supreme Ay, ako naman tawag dito, i-correct natin si Enzo Recto dito. Ang nagsabi lang nun, si Lucas Bersamin, na hindi na pwedeng basta-basta hulihin itong si Bato de la Rosa kasi meron ng bagong extradition ruling. Mga kababayan, pero si Crispin Remulla, si Boying, sinabi niya, talagang, mga kababayan, makikipagtulungan pa rin ang gobyerno. Okay? Uhulihin pa rin si Bato de la Rosa. Yun ang sinabi niya sa pagkakatanda ko. At wala pong binabanggit si Remulla na hinggil dito sa new ruling, extradition ruling ng Supreme Court. Mga kababayan. And in fact, ngayon nga, nagsalita na ang Supreme Court na hindi ito applicable kay Bato de la Rosa. Mga kababayan. Kasi hindi naman natin po i-extradite itong si Bato de la Rosa. Surrender pa rin ang gagamitin. So yung extradition na to, parang kay Kibuloy lang to inihanda eh. Diba? Kay kay Kibuloy lang ito. Oh. Hindi kay Bato. paglilinaw tungkol sa extradition proceedings. Ito ang sinabi. Extradition is the process of removing an extraditee from one state to turn him or her over to the requesting state so that he or she may be held in connection with any criminal investigation he or she is facing. It may also be for the service of penalty imposed under the criminal law of the requesting state. Ito na. In the Philippine setting, extradition may only be granted if our country and the requesting state has an existing extradition treaty and the proper procedure has been followed. Tayo naman, hindi naman po mga kababayan, Netherlands ang nagre-request Di ba ICC ang nagre-request. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, sa pagkakaunawa ko sa bagay na to Kasi hindi naman po Netherlands yung nagre-request, di ba? Kay if ever kay Bato de la Rosa. Pero ang ICC po ang magre-request. So hindi po state, mga kababayan, ng ICC. Yan malinaw Kailangan yung bansa natin at saka yung requesting state has an existing extradition treaty. Kaya mayroon ba tayong extradition treaty sa ICC? Wala naman. Saka hindi naman state ang ICC. Kita nyo na? Kaya malinaw dito, kailangan may extradition treaty para
magamit yung extradition. So dito, mag-a-apply ito kay Kibuloy. Oo. O, di ba may in-apply na app na Mga kababayan, eto na. Eto yung sinasabi ko eh. Alam nyo, hindi ko pa, hindi, to be honest with you, hindi ko po ito napanood ng buo. Ang gusto ko lang kunin talaga dito kanina, yung letterhead. Yung pinaka-letter lang talaga, yung quote card. Kaya lang, mas gusto ko nang idiretso. Hindi ko alam na, ganito na, yung sasabihin ko kanina sa inyo, o yung sinabi ko kanina, ayun pala, yung gusto rin tumbukin nitong si Enzo Recto. Mga kababayan, kasi gusto ko lang magbasa. Ang problema kasi, hindi ko nga makita. Hindi ko makita eh. Pinipilit ko kanina na i-screenshot, mga kababayan, tapos palakiin na lang sana dito sa screen ko. Hindi ko makita. Kaya lang, sabi kong gano'n, sige, pabayaan ko na lang si Enzo Recto. Nabasahin yon, okay, para sa akin. Para naman kahit papano, mga kababayan, ay makakapag-comment ako na hindi ko alam. Yun pala yung sasabihin niya rin, kagaya ng aking pong opinion. extradition request ang US. Oo. Oh, ngayon dadaan na yan dito sa rules na to kasi may extradition treaty tayo sa US. Ang US ngayon ang lalabas requesting state. Oh, tayo ang rene-request dyan. Si Kibuloy ang magiging extraditee. Tama. So mag-a-apply na kay Kibuloy itong rules on extradition proceedings. Pero kay Bato hindi. Bakit hindi mag-a-apply kay Bato? Wala nga tayong extradition treaty sa ICC, saka hindi naman state ang ICC. Ako naman, kung halimbawa ito ay applicable lang, tama, di ba? Sa sinasabi natin, applicable lang kay Kibuloy. Kung hindi man mapadala si Kibuloy sa ibang bansa, okay na rin yun. Kasi nakakulong na rin siya man dito eh. Mga kababayan, hindi naman na basta-basta rin yan makakawala. Tandaan po natin, si Boying Rimulya pa rin ang nakaupo bilang ombudsman. Di ba? Lahat ng mga kaso ni Kibuloy, lahat yan ay magpo-prosper. Hindi po yan magiging archive kagaya po nung panahon na Digong Duterte. O ngayon, at least nalinaw na dito sa linabas na rules ay parang naglabas ng implementing clarifications ang ICC ay ang Supreme Court. Tama. Maglalag talaga, no? Sabi dito, the proceedings in the extradition court shall be governed by administrative matter number 22-03-29-EC or the rules on extradition proceeding which took effect on November 10, which may be accessed at yung website ng Supreme Court. So yan, iyak ngayon ng mga DDS. At palagay ko, mga kababayan, sa bagay na ito, nung nagbigay po or humiling ng TRO itong si Torion, mga kababayan, na abogado nitong si Bato, ay sigurado ako na bigyan na sila ng ruling ng Supreme Court na ito. Mga kababayan, na ang ruling na ito ay hindi po applicable kay Senator Bato, kaya maaga pa lang ay umeska po na ang loko. Dahil kung hindi niya gagawin na umeska po, mga kababayan, siguradong paglabas po niya ng premises ng Senado ay agad-agad itong mahuhuli. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan naniniwala po ako na nandyan na ang warrant of arrest ni Bato. It just so happened na hindi po ito pwedeng isa-publiko kaagad-agad. Oo, sabihin natin na naglabas ng kumbaga, ng hint si Rimulya, mga kababayan. Palagay ko para takutin din si Bato kung ano magiging reaction niya. Di ba? Na baka sakali, mga kababayan, ay ilaglag niya itong si Digong Duterte at yung mga kasamahan niya. Kaso nagtago ang mokong. Bahala na siya sa buhay niya. Di ba? Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan, hala Bato, lumiliit na, sumisikip na ang mundo mo. Bawat mundo mo bayad-bayad din. Pag may time, Pexman, cross your heart. And Mick, your day! Okay ba nga, Rod? Tago na sa kalaliman ng lupa at sa lahat ng kabundukan. Ang problema nito, paano siya makakapagtago? Kung si Tory na naman ang maghahagilap sa kanya. Remember what Tory said, mga kababayan. He is willing to arrest Bato de la Rosa, mga kababayan, kung yan po ang i-order sa kanya. He is still
A man in uniform, di ba? Police pa rin at 4-star. Mga kababayan, 4-star general, itong si Nicolas Torre. Hindi rin matatawag na request. Yan ay talagang arrest kay Bato. Yes, arrest kay Bato. Pero mga kababayan, yan po ay surrender pa rin, di ba? Oh. Surrender pa rin. Kasi, mga ka-GP Natics, hindi po kumbaga, magagawa ng paraan. Kaya matalino rin. Matalino rin itong mga nanghuli kay Digong Duterte. Kasi nga, surrender ang ginamit nila, hindi po yung extradition, di ba? Saan napunta yung tapang ni Bato hanggang salita lang pala? Bato, go to the Senate at magtrabaho. Pasweldo ka pa rin ng taong bayan. Nakakahiya ka naman, resign ka na lang. Sabi ko nga sa inyo, hindi totoo na matatapang yung mga yan. Siyempre, mga ka-GP Natics, ang gusto ng mga yan kasi sila yung bida, sila yung nasa taas lagi, sila yung yung kumbaga parang tawag dito mga kababayan, tampulan lagi ng ng mga tao, kumbaga parang sila lang yung nakikita, sila lang lagi yung bida. Oh. Pero ang bida mga kababayan, akala nila hindi nasusukol. Pero hindi sila totoong bida dahil isa sila po ay totoong kontrabida. Oh. Hoy, tap nyo daw yung like button, sabi ni Ma'am Brenda Barton. Strong na utakan ng weak. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nga, kahapon, yung atin pong talakayan, naniniwala po ako, natuso talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagagamit niya ang mga kababayan, nagagamit niya po ang ugali ng pagiging ng facts na sinasabi natin. Na isang tuso, tahimik pero nagtatrabaho at kumikilos. Nang kumikilos mga kababayan at pinagmamasdan ang mga nasa paligid. Pa-famous Ma'am Jenny Ramos. Sobrang pa-famous yung mga yan. Si Bato kaya lang nanalo yan eh. Ako aminin ko sa inyo Si Bato nung nakaraang halalan, ang gusto ko sa ginawa niya, masyado siyang laging kumakabit sa mga issue kahit na mali-mali na nga eh. Ganun kasi mga kababayan, para pag-usapan ka, whether mali o tama sinasabi mo, basta ikaw ay sumabit sa usapan, ay sigurado, lagi kang mga kababayan kilala ng tao. Sir GP, si Bato, lalabas yan pag kasing katawanan niya si Palito para hindi siya makilala. Mahirap. Mga ka-GP Natics, kapag halimbawa, you're not into gym, hindi ka naman tawag dito, hindi ka active na tao sa sports, hindi lilit yan. Maniwala kay pera na lang kung may sakit, 'di ba? Lalo na pag diabetic. Pero kapag normal ka, Diyos ko, ako nga hirap na hirap magbawas ng timbang. 'Di ba? Mabuti na lang bumibilog na ulit yung yung mga muscle ko, 'di ba? Pero yung tiyan ko talaga, mga kababayan, grabe. Buti na lang may lumalabas na yung 2 abs ko ulit. Bato, be proud. Biro mo, 4-star general ang mga pupusa sa'yo. Yung Bato, nagbaon na sa buhangin. Itaga sa Bato, nagtago si Bato GP. Wala na. Ayan talaga ang katotohanan. Kaya nagtago si Bato dahil hindi po applicable sa kanila ito. Akala nila nung una, mga kababayan, ay may sasalba sila ng bagong ruling ng Supreme Court. Yun pala, kay Kibuloy lang po ito applicable. Okay? So, ayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Wow! Mga kababayan,